Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat sa atin na nandito ngayong umaga para magsamba sa Panginoon. Masaya ba kayo? Nandito kayo? Nanyo sabi ni David sa mga anak ng Diyos, hali kayo, pumunta kayo sa templo ng Panginoon. At sabi niya, masaya ako dahil magsamba ako sa Panginoong Diyos. Sino masaya sa atin ngayong umaga? Okay, kung masaya kayo, mas masaya ang Panginoon na nandito kayo upang magsamba sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, masaya si Lord, nandito ka upang magsamba sa Kanya. Amen? Okay, mas masaya si Lord. Maraming salamat po sa inyong panalangin at isang taon na dinagdag ni Lord sa buhay ko. Okay? Mayroong sumigaw para sa akin Hallelujah. As I look back, pagtitingnan ko po yung nakaraang mga taon, tulad din sa inyo, marami pong mga memories, marami pong mga maalala na mga maganda, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. So, ngayong umaga, mayroon pong ipapakita akong picture. Nasaan ako dyan? Hindi makita? Ako po yung nasa gitna, nakatayo doon sa taas. Tingnan nyo, groovy, haba ng buhok. Usong-uso ng panahon na yun Okay, maliban sa akin dyan, mayroon diyang isang tao na ngayon presidente na ng Kamakop. Yung bishop natin, katabi ko. Tingnan nyo, saan siya? Nasa baba. Yung nakamaong ng pantalon na nakaganyan ng kamay. Okay? Yan po yung ating bagong presidente sa Kamakop. Noong nagsimula kasi po yung graduate school, yung seminary natin sa Zamboanga, 4 lang po kami na mga single na mga lalaki. 4 lang po kami. Anong nangyari? Hello. Hello. Ayaw ata ipakita yung pugi kong picture Parang mayroong mayroong dito. Ayan. Okay. 4 lang po kami na single na mga lalaki at nakatira kami sa yung tinatawag namin yan men's dorm. Yung isa dyan, yung nakaupo sa baba, nasa Australia na yon, yun yung dating presidente ng Ebenezer Bible College, si Dr. Joel Ortiz. Yung isa naman, sa bandang dulo, si Dan Ramos. So 4 lang po kami ng mga lalaki na original po kami ng mga estudyante ng Alliance Graduate School sa Zamboanga. Ngayon po, yung Alliance Graduate School nandito na sa Quezon City. Lumipat na po dito yung ating seminary. So, nung paglipat dito sa Manila, lumipat din po ako at dito na po ako nag-graduate. Ako po yung unang graduate sa Alliance Biblical Seminary. Diyan po sa Quezon City. Okay? So, yun po. Yung ating presidente, sino mag-isip na yan siya po ay maging Kamakop president? Tingnan nyo, itsura niya. Napakasimple, nakamaong, wala. Okay? Mga kapatid, ganito yan. Ang dami kami pinagsamahan yan. Mabuti, minsan may kalukuhan din. Kasama kami niyan sa lahat ng mga gawain kung ano-ano man. Pero ito po, sabihin ko sa inyo, ang Lord po ay may magandang plano para sa bawat isa sa atin. Amen po? Kahit sino tayo ngayon. Kaya huwag niyong maniitin yung inyong parang humble beginnings. Kung ano ka ngayon, kung simple ka lang ngayon, parang hindi ka kilala, huwag niyong maliitin dahil hindi mo alam sa pagdating ng araw, gagamitin ka ng Panginoon.
Yung ating mga young people dito, malay natin, isa sa kanila magiging bantog na pastor, magiging missionary, magiging evangelist. Malay natin, sino sa mga youth natin magiging bantog na politician, maging abogado, maging doktor, maging engineer, o magiging lingkod ng Panginoon. So hindi po natin alam kung ano po yung plano ni Lord para sa atin. Anong mahalaga? Handa lang po tayo sa plano ng Lord, sumunod sa plano ng Lord at magpagamit sa Kanya. Amen po? Kung handa po tayo, may magandang plano si Lord para sa atin. Ngayon, tama na siguro para dyan. Akma po yung ating sinasabi sa ating pong huling topic po para sa buwang ito. Okay? Yung last po na series ng messages natin sa Book of Nehemiah. Yung topic po natin today, paki-flash, balik doon sa pinaka-topic po. Ang pinaka-topic natin ay stand strong, wala ba? Stand strong against all odds. Tumayo tayong matatag, matibay, kahit marami pong pagsubok o maraming problema. Base po yan sa Nehemiah chapter 6, verses 1 hanggang 16. Okay. Nakarang linggo, alam na po natin yung background ng Nehemiah. Okay? Sinabi namin ni Pastor na ang mga anak ng Diyos, kasama si Nehemiah, tinayo nila muli yung pader na winasak, sinira ng kalaban. Kailangan po itayo nila muli kasi delikado po sila sa mga papasok sa kanila. Yung mga kalaban na papasok lang kung walang pader. Kaya itayo po nila muli ito. So ilang araw po, ilang panahon na ginagawa po nila, pero hindi po sila exempted sa mga balakid at mga oposisyon. Okay po? Ang dami pong balakid, ang daming oposisyon sa kanilang pagtayo. Marami po silang hinaharap na mga oposisyon. Kailangan lang po sila magiging matibay. Okay? Kailangan po sila magiging matibay. Sino sa atin dito walang pagsubok? O sino sa atin mayroong pagsubok ngayon na hinaharap? Pinagdadaanan? Marami? Okay. Ano po yung mensahe para sa atin? Ito po, magiging magiging matatag. Stand strong. Kahit anong pagsubok o anumang problema na ating haharapin. So, tingnan po natin anong ginawa ni Nehemiah para makatayo siya ng matatag at matibay kahit maraming pagsubok. 4 po na letter F yung aki pong babanggitin ngayong umaga. Una po, face opposition with God's strength. Harapin natin ang pagsubok sa pamamagitan ng lakas mula kay Lord. Harapin natin ang pagsubok sa pamamagitan ng lakas na mula kay Lord. Mayroon po talagang oposisyon, mayroon po talagang pagsubok palagi. Mayroon po talaga tayong maranasan na mga problema sa buhay. Amen po ba? Mayroon ba sa atin ito walang problema? Sino may problema ngayong umaga? Anong problema mo? Ano yung problema mo? Pera. Naku, ba't pinoproblema natin yung pera? Hayaan mo yung pera mong problema sa atin. Pero huwag tayong magproblema sa pera. Mayroon talaga pong problema. May pagsubok. Sino ka man, saan ka man, kahit kailan, mayroon po talaga. Hindi po tayo exempted sa mga problema. Okay? Mayroon tayo, iba malaki, mabigat, iba madali lang. Okay? Bakit po kaya mayroon tayong problema? Bakit mayroon tayong pagsubok? Kinigay mabuti. Dahil ang ating kalaban na dyablo ay hindi niya gusto na magiging maganda ang gawain ng Panginoon. Hindi niya gusto na tayo po ay mag-succeed. Hindi niya gusto na tayo po ay mag-grow, na tayo maging matibay sa Panginoon. Ayaw po ng kalaban yon. Kaya gagawa siya ng paraan upang hadlangan, upang mahinto, at tayo ay bibigay. Kaya kailangan humarap tayo ng matibay sa mga
pagsubok. Okay. Kung ang gawain po ay lumalago, hindi po natutuwa ang dyablo. Pag ang gawain po ay lumalago, hindi po natutuwa ang dyablo. Okay? Sabi ni Pastor, maalala ko, pag first time pumunta siya dito, mga ilan na lang. Tingnan natin ngayon, ilan na tayo dito ngayon, halos puno na tayo. Lumalago po yung gawain. Alam nyo, hindi gusto ni Taning yon. Hindi niya gusto. Okay? Kaya, mayroon ako paalala ahead of time. Pangalawa, pag yung mga anak ng Diyos ay magiging faithful, magiging tapat, pag magiging committed yung mga anak ng Diyos, pag yung mga anak ng Diyos ay ginagawa ang lahat ng bagay para sa Kanya, naging successful, hindi po gusto ni Taning yon. Hindi po gusto ng kalaban na kayo ay maging successful. Ayaw niya. Okay? Kaya ano pong dapat nating gawin? Ano pong dapat nating gawin? Anong ginawa ni Jesus against kay Satan? Anong ginawa niya? Ano? Nilabanan niya. Nilabanan niya. Hindi siya nagpatalo. Okay? So sabihin natin sa ating katabi, labanan mo ang dyablo. Ilang beses sinubok si Jesus? Ilang beses? 3. Tingnan nyo ha, 3 beses sinubok si Jesus. Dito sa ating text, makita nyo mamaya-maya, hindi lang 3. Maraming beses na sinusubok si Nehemiah at mga anak ng Diyos. Pero hindi po sila nagpatinag. Hindi po sila sumuko. Tumayo silang matibay sa Panginoon. Kaya ito po yung kailangan natin gawin. Labanan natin ang ating kalaban, ang dyablo. Okay? Alam niyo ang ginagawa ng kalaban? Ang ginagawa ng dyablo? Gumagamit siya ng tao. Tingnan niyo dito, sino ang ginamit niya? Si Sanballat, si Tobia, may dagdag pa, si GSM, at iba pang mga tao. Kaya hindi siya kontento na 1, 2 lang ang lalaban sa'yo. Gagamit pa siya ng maraming tao. Pangalawa, hindi lang yung tao, gagamit din siya ng sitwasyon, pangyayari sa buhay natin. Gamitin po ng dyablo yun para tayo ay sumuko at manghina. Mayroon kang gustong gawin. Mayroon kang project na gustong gawin. Pero parang hindi nangyayari. Bakit ba hindi nangyayari ito? Pinagpipray ko naman to. Lord, hindi mo ba kalooban nito? Para ka na di-discourage. Bakit kaya? Ano nangyayari? Ginagamit po ng dyablo yung mga sitwasyon para tayo po ay manghina sa ating pagtiwala at pagtayo ng matibay para sa Panginoon. So mag-ingat po tayo. May mga tao. Okay. May mga tao ba ngayon sa buhay mo na tingin mo nagiging challenge sa'yo? Isipin mo, sino yung mga tao na parang challenge sa'yo? Ako pag makita ko yung tao na yan, sana iiwas na lang ako. Hindi ko na makikita yan. Ayaw ko na magpunta sa simbahan kasi pag nakikita ko yan, ayaw ko. Challenge para sa akin yung tao yan. Sitwasyon sa buhay. Kanina, nagkwento kami ni Pastor RJ. Mayroong balak sana na kakaroon ng sasakyan na magamit para mas magiging maayos, no? Pero marami pong mga problema para hindi po natupad yung gustong maibili na sasakyan. Baka iba yung plano ni Lord. Baka ibang sasakyan ibibigay ni Lord, hindi yung sasakyan na yon. Anong sasakyan yun? Navara. Baka ang plano ni Lord ay mas maganda pa sa Navara. Amen? Hindi natin alam. Pero kailangan tayong magiging matibay sa Panginoon. Huwag tayong sumuko. Amen? Kung mayroon kang pinagdadaanan ngayon, kung mayroon kang problema, huwag kang sumuko. Lumaban ka para kay Lord. Amen? Huwag kang matinag sa iyong panampalataya sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Huwag kang bumigay. Okay? Huwag kang sumuko kahit anong problema. Now, tingnan natin dito. Ilang beses, sinubok dito si Nehemiah at yung mga
Special si Nehemiah, ilang beses po? Ilang beses po? 4. Di ba? 4 na beses. Pabalik-balik. Alam niyo yung mga pagsubok o mga temptasyon, hindi na po isang beses yan pupunta sa'yo. Paulit-ulit yan, makulit yan. Pabalik-balik yan. 4 na beses. 4 na beses, sabi ni Nehemiah, hindi kami papayag, okay? Kasi mayroong pong imbitasyon sa kanya. Pero ang sabi ni Nehemiah, hindi. 4 na beses na mayroong imbitasyon, parehong imbitasyon, ang sagot ni Nehemiah, hindi. 4 na beses, isa lang ang sagot niya. Hindi nagbabago ang kanyang sagot. Ang problema po natin ay ganito. Pag makulit na po na makulit, nagbabago po yung ating desisyon. Hindi tayo marunong magsabing, no. No, hindi pwede. Ito po ay, pagsubok. Pwede pong tukso. Ilang beses po pupunta, pabalik-balik sa'yo. Pero kailangan mong sabihin, no! 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 Hindi! Gusto kong sabihin dito, mag-ingat tayo sa mga imbitasyon. Alam mo minsan, parang maganda yung may imbitasyon, no? Iniimbita ka. Parang maganda yung imbitasyon eh. Magandang mag-invite, maganda yung pupuntahan, maraming, parang kumbaga parang inisip mo, sige nga, sama ako sa'yo, punta ako sa'yo. Hindi mo alam, mapasama ka pala. Okay? May mag-imbita sa'yo, pero mapasama ka, dahil hindi mo alam na sa likuran pala nung taong nag-imbita, iba pala ang plano niya. Tingnan nyo dito, ito si Sanballat, saka si Tobia. Sabi niya, imbitahin ka namin, Nehemiah, magkita tayo doon sa isang lugar na uno. Pero, sabi ni Nehemiah, hindi ko pupunta doon. 4 na beses, inulit-ulit, pero sabi niya, ayaw ko. Kapatid, mayroon na bang nagtukso sa'yo na hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit? Mayroon bang temptasyon na hinaharap mo? Paulit-ulit yung temptasyon na yan. At ikaw ay hindi nagsabing, no, I will not. Ayaw kong bumigay para sa mga bagay na yan. Sagot ni Nehemiah, no. Bakit po? Okay? Basahin ko po yung sagot niya. Sabi niya, dahil napaka-importante ang trabaho na ginagawa ko. Hindi ko ito iiwan, hindi ko ito ipahinto para lang makipagkita sa inyo. Importante ba yung gawain na binigay ni Lord sa'yo? Pinapahinto mo ba o iniiwanan mo dahil may imbitasyon ka pag linggo? Halika, sama ka, mag-outing tayo, magligo tayo, mag-ano tayo, halika, sama ka. Minsan po, mas mahalaga pa yung ganon kaysa yung pagpunta sa gawain ni Lord eh. Di ba? Sabi ni Nehemiah, hindi ko pwedeng pagpalit ito, hindi ko pwedeng pagpahinto itong napaka-importanting gawain. Kayo na lang, pero ako, hindi. Ano po yung ating ipinagpapalit? Sa halip na magsamba tayo o magpunta sa church, ano ang pinagpalit natin? Ano? Mayroon akong kadate eh. Yung people, may kadate ako. Sinong kadate mo? Yung aking special friend. Saan kayo pupunta? Outing kami. Gimmick kami. Pinagpalit mo yung pagsamba kay Lord doon sa imbitasyon ng special friend mo. Hindi ka na maka-attend dahil mayroon kang ipinagpalit. Sa halip na sabihin mo, hindi ko pwedeng pagpalit. Hindi ko pwedeng ihinto dahil napakahalaga itong gawain na binigay ni Lord sa akin. Kaya sabihin mo, sa katabi mo, huwag mong ipagpalit yung gawain ni Lord. Huwag mong ipagpalit yung gawain ni Lord. Okay?
Huwag mong pagpalit. Mas mahalaga po yan, sabi ni Nehemiah, hindi ko ihinto, hindi ko pagpalit itong gawain na binigay ni Lord para sa akin. Tingnan po natin, buhay natin. Ano-ano po mga pagsubok na nagpapahina, nagpapahinto sa atin upang tayo ay bumigay. Ano po? Nanghina na ba tayo mag-pray? Kumusta yung prayer life natin? Nagpe-pray ba tayo palagi? O nanghihina na tayo mag-pray? Dahil sa pagsubok na dumating sa buhay natin. Nanghihina na ba tayo sa pagsamba? Dahil marami pong mga bagay na dumating sa buhay natin. Yung ating pagbibigay para kay Lord, kumusta na? Yung ating pag-share ng gospel para sa Lord. Anong kailangan po natin gawin? Balik tayo sa unang punto. Face opposition with God's strength. Harapin mo ang pagsubok na sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. So sabihin mo yung katabi mo, harapin mo ang pagsubok. Harapin mo ang pagsubok. Una, face. Okay? Pangalawa, focus on doing your God-given task. Hindi mo lang harapin, pero nakafocus ka. Ibig sabihin, pag nakafocus ka, saan ka nakatuon yung inyong paningin? Saan? Sabi po dito, saan po? Sa ating gawain na binigay ng Panginoon. May gawain ba si Lord binigay sa'yo? Taas kamay. May gawain ba? Sino may gawain na binigay ni Lord? Yung mga wala pa, humingi kay Lord, ay magpapagawa mo sa akin. Gusto mo ako, Lord, na magiging daluyan ng pagpapala sa iba? Gusto mo ako, Lord, na gamitin sa school? Gusto mo ako, Lord, gamitin sa aking trabaho? Gusto mo ako, Lord, gamitin sa aking mga kapitbahay? Pwede po tayo humingi ng gawain kay Lord. Kaya kung ano man yung binigay ni Lord sa atin, sabi dito, focus. Focus po sa gawain na binigay ni Lord sa inyo. Kahit mayroon pong pagsubok, mayroong oposisyon, o anumang darating, huwag ka pong magpatinag. Ngayon, 4 na beses, inanyayahan si Nehemiah. May panglima. May panglima. Yung panglima po, parang ultimatum. Pinaka-final na tukso sa kanya. Ano po yung pinaka-final na tukso? Isang sulat. Bukas na sulat. Doon po sa sulat na yon, mayroon 2 bagay. Una, marami pong kasinungalingan. Marami pong kasinungalingan, sinabi si Tobiah kay Nehemiah. Pangalawa, mayroon pong slander. Inano ko po anong Tagalog sa slander. Yung bang nagsasalita ka, nagsasabi ka ng mga patungkol sa isang tao na paninira. Yun, paninira sa isang tao. Hindi totoo, pero sinasabi mo, naninira ka sa kanya. For example, sabihin mo, ay, magnanakaw ka. Paano mo masabing magnanakaw siya? Nagnakaw ba talaga siya? Okay? So, paninira. 2 po ang nakapasok doon sa sulat ni Tobiah. Sabi niya, mayroong mga balita na ganito, may plano kayo na ganyan ang gagawin. Tapos mayroong paninira na sinabi against sa kanya. Sino sa atin po dito ay hindi po nagsinungaling? Taas kamay. Yung hindi ka talaga nakapagsinungaling. Sino po sa atin nakapagsinungaling kahit papaano? Maging totoo tayo. O, di ba? Wala naman sa atin perfecto. Minsan nakapagsinungaling tayo. Okay. Tinatanong ka ng asawa mo, ay, bakit ito lang yung inintriga mong sahod mo? Sana yung iba? Ano sagot mo? Estudyante, tanungin ka ng magulang mo, ay, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka nang galing? Sinong kasama mo? Ano sagot mo? Ano yun? Wow, talaga. Nag-mall.
Nagmuling. Mayroon pong mga, di naman siguro lahat, pero may mga asawa magagaling. Hindi na magtatanong, hinahanap na doon sa panglagyan ng asawa niya sa yung pera. Oy, mayroong malakas na na salita. Alam na ng asawa kung saan nilagay yung pera, kaya hindi na nagtatanong, saan yung pera? Ah, hinahanap na diretso. Alam na niya kung saan hanapin yung pera. Ay, bakit wala dito yung pera? Sana. Okay? Marami po. Minsan po, simple lang, nagsisinungaling tayo. No? Bakit ka late? Ay, kasi sir, traffic eh. Traffic ba o late ka nagising? Estudyante, late ka nagising. Kaya, late ka nakarating sa school. Hindi tayo nagsasabi ng totoo. Sinungaling po. Maliban no si sinungaling, ito mas masama kasi mayroon pong paninira. Okay. Paninira. Sinasabi mo hindi maganda sa ibang tao. Okay. Palagay niyo ba? Ito si alias Totoy. Nakarinig kayo kay alias Totoy? Wala nakarinig sa inyo. Hindi kayo nakinig ng balita, no? Sino si alias Totoy? Ano yon? Nagsasabi tungkol sa mga sabungero. Okay? Yung mga sabungero lang nawala, anong ginawa? Pinatay. Saan tinapon? Sa Taal. Kaya marami nang ayaw kumain ng isda doon galing sa Taal. 4 na taon na yon. Matagal na, 4 na taon na. Yung mga namimili, banda sa Batangas, ayaw na bumili nung yung mga isda doon galing sa Taal. Sabi naman ng isa, ay bahala na, 4 na taon na yun. Okay lang, mataba naman yung tilapia. Bibili pa rin ako. Okay, ito si alias Totoy. Palagay nyo ba, nagsasabi siya ng totoo o hindi? Balak siyang gawing state witness, di ba? Para maproteksyonan siya. Dahil, marami siyang isinisiwalat na, ginawa doon sa mga sabungero. Alam nyo, may kasama pa daw artista. Sino kaya yon? Nakakasama doon. Di ko lang alam. Ay ko sabihin. Pero po, ganyan po ang problema na ang kalamitan sa atin. Nagsisinungaling tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magsinungaling. Huwag ka nang maninira. Baka kasi marami tayo sinisiraan eh. No? Sa harapan, okay tayo. Pero pag sa likod, nako, dami na tayong sinasabi. Pag tinatanong tayo, sumagot tayo ng ng totoo. Ito po yung last na ultimatum na pagsubok o tukso kay Nehemiah. Pero ano pong ginawa ni Nehemiah? Okay, anong sagot niya po? Ito, una, sinabi niya, hindi yan totoo. Nag-imbento ka lang ng kwento. Nag-imbento ka lang ng paninira. Sabi pa nila, huwag ka daw magtahi-tahi ng kwento. Marami sa atin dito, mananahi kaya? Nagtatahi tayo ng kwento? O nagagawa tayo ng kwento? Mag-ingat tayo. Baka yung kwento natin ay hindi talaga tama. So, huwag po tayong magawa-gawa ng kwento. Sabi ni Nehemiah, hindi totoo yan. Gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Okay? Hindi totoo. Pangalawa, anong ginawa ni Nehemiah? Ito po yung pinakamaganda. Ano po ginawa niya? Nag-pray po siya. Nanalangin po siya. He prayed for strength from God. Kung mayroong mga tao na gumagawa sa atin na hindi maganda, sinisiraan tayo, may mga bagay na kinakalat against us na hindi tama, huwag po tayong gumante.
Huwag po natin sabihin, hoy ikaw, sinungaling sabi sa akin, mas sinungaling ka. Hoy ikaw, sabi sa akin, pangit ako, mas pangit ka. Huwag po tayong gumanti. Amen po? Amen. Sinong gaganti para sa atin? Lord. Si Lord. Kaya ba natin gawin yon? Kaya ba natin gawin yon? Kaya natin gawin. Anong ginawa ni Nehemiah? Hindi po siya gumanti. Hindi po siya naninira. Sa halip, ano sabi niya? Nag-pray siya. Kanino? Kay Lord. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Alam niyo, mamaya-maya, mayroon pa ako ipapakita isang prayer ni Nehemiah na maganda po yung kanyang panalangin. So, mag-pray po tayo. Okay? Kung sinisiraan tayo, ano maginagawa sa atin, para hindi tayo malihis. Kasi kung atin pong gantihan yan, gagawa din tayo ng mga bagay na ginawa nila, hindi na po tayo makafocus. Ma-discourage po tayo. Malihis na po tayo ng daan. Hindi tayo makapagpatuloy sa ginawa, binigay ni Lord na gawain para sa atin. Amen po? Kaya huwag nating patulan. Sabihin mo, huwag mong patulan. Huwag mong patulan yung paninira sa iyo. Si Lord ang gaganti para sa atin. Amen po? Amen. Okay, pangatlo. Fear. So, pangatlong F. Ang una, ano yung una po? Face. Pangalawa, focus. Pangatlo, fear and intimidation must be overcome. Pagtagumpayan natin yung takot at mga banta. Nung nandun po ako sa Tacloban, akin pong internship, isang taon doon, nag-share ako ng gospel. Hindi ko alam, may nagalit pala sa akin. Isang denominasyon na nagalit sila dahil yung aking pagtuturo daw ay taliwas. Marami kasi mga estudyante doon sa isang college doon, sa university, na naging Christian. Nagbaptize ako sa kanila, yung mga 7 sila na baptize ko, nagalit. Ngayon, binantaan po ako. Ang tanong nila, saan ba yung Black Nazarene nakatira? Tawag sa akin, Black Nazarene. Dahil siguro, dahil maitim ako, kaya Black Nazarene, tawag sa akin. Saan ba yung Black Nazarene nakatira? Doon banda sa sa may kanto, yung doon sa may Divine Word University, yung kanto doon siya nakatira. Hindi ko po alam, nauna pala sila nagbantay doon sa akin. Ang balak nila po, patayin ako. Wala akong kamalay-malay. Kaya po, pagdaan ko doon, hindi pa na ako nakita eh. Hindi talaga ako makita, maitim ako eh. Hindi na ako nakita. Dumaan ako doon. Tapos mundi ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, sabi nung aking, yung may-ari ng bahay, Pastor, hinahanap ka. May naghanap sa'yo. Sabi ko, bakit? Basta mayroon lang siya ng, gustong malaman sa'yo. Di ko po alam, banta na pala yun sa aking buhay. Ngayon, dahil hindi na ako nakita, hindi na ako napatay. Hindi na ako nakita eh. Alam mo anong kumalat na kwento? Kaya pala yung inyong pastor matapang, mayroon palang anting-anting yan. Di pala makikita yan. Kung takot ka po sa banta sa buhay mo, hindi ka po magtitiwala kay Lord. Mangyari po, may masamang mangyari sa iyo. Dahil po doon, mas lalo pong marami ang nagtanong, ay, may maligtas para talaga yung isang tao? Kasi yung pastor nyo naligtas, isa banta namin sa buhay. Ano po ang kinatatakutan natin? Okay, mga estudyante, anong kinatatakutan ninyo? Ha? Baka babagsak ako. Siyempre babagsak ka, di ka nag-aral eh. Paano ka papasa kung di ka nag-aral? Okay, mga magulang, anong kinatakutan ninyo? Mga magulang, ang kinatakutan ninyo? Baka yung aking dalagang anak mag-asawa ng maaga. Kasi maganda pa naman yun. Maraming nangliligaw. Okay, mga seniors, anong kinatakutan ninyo? Ha? Mawala yung 20% discount? Patay. Anong kinatatakutan natin? Alam nyo, anong pinatatakutan natin lahat? Kamatayan.
Tama? Takot. Sino hindi takot mamatay dito? Taas kamay. Ha? Bakit tayo hindi matakot sa kamatayan? Bakit? Alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Kapatid, pag takot ka, ibig sabihin niyan, hindi ka handa. Pag takot ka, hindi ka handa, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Bakit? Alam natin, ligtas tayo. Amen? Kung si Jesus nasa puso mo, alam mo kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay sa mundo. Malulungkot tayo, natural yon. Pero iba yung matatakot tayo. Okay. So, ito ngayon, may banta sa buhay. Anong sabi dito? Ating pagtagumpayan. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Ating pagtagumpayan, yung takot at mga banta sa buhay natin. Kung mayroong mang banta, pagtagumpayan po natin yan. Okay? So, fear, intimidation po, ay ating mapagtagumpayan. Paano po mapagtagumpayan yung fear natin at yung ang banta sa ating buhay? Paano po? Sabi ni Nehemiah, may nagsabi sa kanya, isang propetang babae. Okay? Sabi niya, oy Nehemiah, magpunta tayo sa templo, magtago tayo doon para hindi tayo mamatay kasi may nagbalak ng buhay mo. Sabi ni Nehemiah, makinig kayo sa napakagandang sagot ni Nehemiah. Okay? Sabi ni Nehemiah, hindi ako yung klase ng tao na tumatakbo at nagtatago. Hindi ako yung klaseng tao na tumatakbo at nagtatago. Palagay mo ba, magtago ako sa templo para lang di ako mamatay? Hindi ko gagawin yan. Kapatid, tinatakbuhan mo ba yung problema? Hindi ka makakatakbo. Hindi solusyon yung pagtakbo sa problema. Kaya kanina, ang unang punto, ano dapat gawin natin sa problema? Harapin. Di ba? Face. Harapin ang problema. Huwag kang tumakbo. Okay? Sabi ni Nehemiah, hindi ako yung klaseng tao magtatakbo. Nagtatago ka ba? Baka mayroon sa atin nagtatago. Hindi ka na nagpapakita. Bakit? Mayroong maniningin ng utang. Oy kapatid, may utang ka, bayad ka na. Baka mayroon sa atin nagtatago, hindi natin ipapakita. Kanino? Hindi nagpapakita kay pastor, hindi nagpapakita sa kapatiran, hindi nagpapakita sa prayer meeting, hindi nagpapakita sa pagsamba. Bakit? Nagtatago ka? Sabi ni Nehemiah, hindi ako yung tao na tumatakbo at nagtatago. Mga kapatid, sana hindi tayo tatakbo at hindi tayo magtago. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magtago. Huwag kang tumakbo. Harapin mo ang pagsubok. Hindi solusyon ang pagtakbo. Sana po magpatuloy tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Amen po? Magpatuloy tayo sa ating prayer meeting. Magpatuloy tayo sa ating fellowship at iba pa. Magpakita tayo na tapat tayo at faithful tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag kang mawawala sa gawain ng Panginoon. Amen po? Huwag kang mawawala sa gawain ng Panginoon. Okay? Now, dalawang bagay po ginawa ni Nehemiah. So, walang tapusin itong part na ito. Birthday ko naman ngayon. Pagbigyan nyo ako, kita alas 12 tayo matapos, ha? Okay ba? Oh, last message naman to sa Nehemiah. Okay. Dalawang bagay ginawa ni Nehemiah. Ano po? Una, ang sabi niya, nag-isip-isip siya. Ano ibig sabihin nun? Humingi siya ng tulong kay Lord. Humingi siya ng kaalaman kay Lord. Minsan po kasi tayo, pag mayroon tayong problema, hindi tayo nag-iisip at hindi natin hinihinga ng tulong kay Lord. Ano naisip natin pag may problema tayo? Kanino ba ako uutang? Sino ba lalapitan ko? Sino ba yung ganun po? May mga pangalan ng tao na tumatakbo sa isip natin, ay si kapatid, maraming pera yun eh. Si pwede kong utangan yun.
Hindi tayo nag-iisip sa halip na lumapit tayo kay Lord. Amen po ba? Dapat kay Lord. Okay, pangalawa. Ito po, nag-pray siya ulit. So, nag-pray siya kanina, nag-pray siya ulit. Verse 14, ito po yung prayer niya. O Diyos, huwag niyo kalimutan itong ginawa ni Tobia at Sanballat. Parusahan niyo po sila. Pati yung babaeng propeta na si Noadia at lahat ng propetang nananakot sa akin. Okay, may mga babae din palang propeta. Anong ginagawa ng mga babaeng propeta? Hindi po. Ang mga babaeng propeta, sinasabi nila sa iyo, ano mangyayari sa iyo? Okay? So sabi nito ni Nehemiah, Lord, parusahan mo yung lahat ng mga yun. Si Tobia, si Sanballat, si yung propetang babae, parusahan mo, Lord. Bakit? Kasi mayroon silang ginawa na pagbabanta at pananakot sa akin. Ito lang kapatid, gusto kong sabihin, hindi masama mag-pray na Lord, parusahan mo yung mga taong gumawa ng masama sa akin. Makinig ka mabuti. Hindi masama. Pero masama po kung nag-pray ka na sabi mo, Lord, dahil may ginawang masama sa akin, yung patayin mo yon. Lord, dahil yung taong yon na nagawa sa akin, may negosyo, sana Lord, mabankrupt yung negosyo niya. Hindi maganda yon. Ibig sabihin, si Nehemiah po nag-pray, pero pinaubaya niya kay Lord kung anong gagawin ni Lord sa mga taong yon. Amen? Huwag kang magsabi kay Lord at turuan mo si Lord, Lord, sana yung taong yan, mapila yan, sana madisgrasya yan, sana mabankrupt yan. Hindi po sinasabi ni Nehemiah yon. Nag-pray si Nehemiah. Pero ang prayer ni Nehemiah, Lord, bahala ka na sa kanila. Amen po? So, pwede po tayo mag-pray. May kalaban ka? Mayroon na ninira sa'yo? May gumagawa ni mas maganda sa'yo? May mga tao na talagang kumbaga challenge sa buhay mo? Pwede ka mag-pray sa kanila. Pero huwag ka mag-pray na sana, Lord, ito ang mangyayari sa kanila. Amen po? So, mag-pray po tayo. Ito ang ginawa ni Nehemiah. Okay? Kahit kailan, kahit saan, hindi mo masama mag-pray, pero mag-pray tayo, si Lord nang bahala sa kanila. Okay? Sabihin ko lang po to, English naman to, maintindihan naman siguro ninyo. Fear can paralyze us, but courage in God will keep us stand firm. Pag mayroon kang natakot ka na, para ka lang paralisa, di ba? Di ka na makagalaw. Tingnan mo yung mga taong naunahan ng takot. Pag mayroong lindol, mayroon pong bumagsak, anong ginagawa? Natakot na, nawala na. Pwede ka maparalisa pag matakot ka na. Pero pag mayroon kang courage kay Lord, pag magtiwala ka kay Lord, pwede kang makatayo ng matibay sa Panginoon. Kaya kailangan po, pagtagumpayan po natin yung takot. May takot ka? Anong takot mo? Sabi mo, Lord, bigay ko sa iyo yung mga takot ko. Estudyante, takot ka dahil baka di ka papasa. Magulang, takot ka dahil yung estudyante mo baka di mo mapagpatuloy pag-aral. Mga seniors, takot ka dahil ikaw na lang mag-isa sa buhay, wala kang kasama. Bigay mo kay Lord lahat ng takot mo. Si Lord ang bahala sa mga yan. Amen po? Bigay natin kay Lord yung lahat. Now, last point po, letter F na last. Finish the work with God's help. Tapusin mo yung gawain sa tulong ng Panginoon. Kung anong binigay sa Lord, ng Lord sa iyo na gawain, tapusin mo. Tingnan niyo po, ito last na part, napakaganda po. Basahin ko lang. Pakinggan niyo mabuti. Natapos ang pader noong 25 araw ng buwan ng Ilol. Inabot ng 52 days ang pagtrabaho. 52 days, 2 buwan. Walang 2 buwan. Natapos po yung pader. Nang narinig yan ng mga kaaway namin at ng mga nakapaligid na bansa, ano nangyari? Natakot sila at napahiya. Bakit? Alam kasi nila na nagawa namin ito sa tulong ng Panginoon.
Amen po? Yung success po sa anumang larangan sa buhay, makamit lamang natin sa tulong ng Panginoon. Amen po? Kahit anong klaseng success ang gusto mo, makamit mo lang yan. Hindi sa sarili mong sikap, although kailangan ka magtiyaga, kailangan ka maging masipag, pero ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala para magiging successful ka. Now, ngayon po, at present, ngayon, kasalukuyan, maraming gawain ng Panginoon Diyos dito po sa MGCC. Marami po. Tingnan nyo yung children's ministry. Gaano kadami na po sila. Hindi lang dito, ang klase nila ngayon, may classroom na dyan sa gilid. Kasi hindi na pwede sa labas, ulan. Kaya ginagamit na dyan, may harang na dyan. Kulang pa tayo ng pwesto para sa mga children. Bakit? Ang ating mga children po ay hindi lang 20, 30, dumadami na po sila. Resulta po ng Vacation Bible School. Amen po? Pinapalua po yung mga children. Pag-pray natin na may sasakyan pa tayong kaya pang magdala ng marami pang bata. Kasi yung sasakyan ni Pastor, si Brother Baruca, pabalik-balik. Kung pwede lang ilagay sa bubong yung iba, Brother Baruca, no? Hindi naman pwede, baka malaglag pa, sagutin pa natin yun. Pero mabalik-balik, bakit? Ilan lang kasya doon sa sasakyan ni Pastor? Isa po yun. Ating children's ministry. Yung ating youth ministry, kumusta po? Dumadami yung mga kabataan. Amen po. May bago po dito nagsimba. Taas nga kamay. Eto, taas nga kamay. Tayo ka nga. Praise the Lord sa kanya, no? Inimbita ni April yan at bago lang siya dito sa church natin. Thank you. Marami pang iba na nandito. Kailangan lang mapalo up po. Yung ating youth ministry ay gumagana. Marami po ang mga ginagamit ng Panginoon. Okay, mga women. Kayo mga women natin. Gusto ko po tayo yung mga women. Tayo nga lahat mga women. Tayo lahat mga women. Okay, palakpakan natin Panginoon sa mga women. Oh, amen. Okay, salamat po. Yung mga men, kahapon may basketball. Mga men, pag may basketball, marami talaga. Pero pag-pray natin na marami pang men, ang dalhin ng Panginoong Diyos dito sa church. Mayroon tayong mga men dito ngayon. Sana maging faithful kayo sa Panginoon. Amen po? Okay. Yung ating ministry sa church, mayroon po tayo itatayo na training institute dito sa church. Bible school po ang itatayo natin dito. Pastor, ilan na yung nag-enroll? 15. 15 estudyante na ang nagsabing mag-aral. Una, sabi ni Pastor, kahit 10 lang, mag-start na tayo. Ngayon po, may 15 na. Praise the Lord! Hindi lang po ito galing sa Alliance, may iba-ibang grupo po na gustong mag-aral. Gawain po ng Panginoong Diyos dito sa church natin. Okay. May mga projects po tayo. Nakita nyo nakakabit dyan? Yan Ano yan? Split type na aircon. Sa pa lang. Ang kailangan po dito sa church ay 3 pa. May isa na nandyan. Yung 3 parating na rin. Amen? Oh. Maraming ginagawa tayo dito. May ginagawa din tayo mga iba pang mga gawain sa Panginoong Diyos. Ngayon, pakinggan niyo mabuti. Lahat ng ito maging successful lamang sa tulong ng Panginoon. Pero gagamitin tayo ng Lord. Bawat isa sa atin gamitin ng Lord. Anong ating part? Tulong po tayo. Yung gawain ng Panginoong Diyos, may challenges, may opposition, totoo yan, it's real. But God is greater sa lahat ng mga suliranin natin. Amen po? God is greater. When we trust God, stand firm with His strength, never give up. God will help us complete the task and glorify His name. Hindi po tayo susuko, patuloy po tayo, at si Lord na po magbigay ng success para sa bawat isa sa atin. Okay po? So, ito po yung kailangan natin gawin. Ano po yung hinaharap natin pagsubok ngayon? Alam mo, napakaganda. Nang natapos yung pader, yung mga tao sa paligid, nalaman nila, nangyari yon sa tulong ng Panginoon. Hindi lang yon,
napahiya po sila. Alam nyo, dito sa church natin, may mga kumukutya. Pero pag pray natin, mapahiya sila pag si Lord ang gumawa ng miracle dito sa church. Anong panalangin ko para dito? Ang prayer ko, Lord, perform signs and wonder dito sa church. Para makita ng mga nakapaligid, the people around us, makita nila na mayroon palang Diyos dyan na totoo dahil may nangyayari sa gawain sa tulong ng Panginoon. Amen po? Bahagi po tayong lahat. Part po tayong lahat. Kaya what? 4 po na F. Una, face opposition. Huwag kang tumakbo. Focus sa gawain ng Panginoon. Pangatlo, paglabanan ng fear at intimidation. Pang-4, finish the work. Tapusin mo yung gawain na binigay ni Lord sa iyo. Okay? Amen po. Tumayo po tayong lahat. Kung anumang bagay po na ati po ipagpipray, tingnan mo, pag si Diablo yung sinasabi natin, maraming ginagawa na Okay? Mag-pray po tayo, manalangin tayo. Okay? Kahit sa anumang sitwasyon, patuloy pa rin tayo magpuri at mag-pray magpasalamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Kung mayroon kayong concern, anumang pagsubok, anumang inyong pinagdadaanan ngayon, lahat yan ay kayang lampasan, talunin sa magitan ng kapangyarihan at tulong ng Panginoon. Amen po? Amen. Estudyante, magulang, nagtatrabaho ka, negosyante ka, o anuman, lapit tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil ang victory po ay nasa sa inyo. Sigurado po ang tagumpay pag kami, Lord, ay lalapit sa inyo. Marami kami, Lord, na hinaharap, pagsubok o anuman sa buhay namin. But tulad po kay Nehemiah, na dumaan po na maraming pagsubok, maraming tao po ang ayaw maging bahagi sa pagtayo muli ng pader. But Lord, pinahiya mo sila. Pinakita mo, Panginoon Diyos, na makapangyarihan ka. Natapos, Lord, ang pader sa loob lamang ng hindi umabot ng 2 buwan. Papaano po, Panginoon Diyos, ang inyong tulong, ang inyong gabay, ang kalakasan, ikaw po ang nagbigay nito. Kaya Lord, kung anong ginawa nyo sa kanila, kaya mo rin gawin, Panginoon, para sa amin dito. Para sa mga estudyante, Lord God. Para sa mga magulang. Para sa mga seniors. Para sa mga negosyante. Para, Lord, sa lahat kung ano-ano mga pangailangan namin. Salamat, Lord, ikaw mag-bless nito. At amin pong tinatanggap at tagumpay, kalakasan mula sa Panginoon. Ngayon at magpakailan paman at lahat ng anak ng Diyos ay magsasabing, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. So, magandang umaga sa ating lahat. We praise God na kami proud out ay nag-provide ang Panginoon ng generator para sa ating para makapag-provide this for And where are we guys in offering? Basahin ko muna sa Book of Luke, chapter 6, verse 38. Sabi dito, Give and it will be given to you. Good measure, press it down, shaken together, running over, will flow into your lap. For with the measure you use it, will be measured back to you. So praise the Lord dahil pinaprovide niya ang lahat ng pangangailangan natin. At sa ating pagbibigay, na ipaparamdam natin at i-express natin ang pagmamahal natin sa Diyos kaysa sa ating mga ari-arian o mga pera. And for this time, hindi nang ilig tayo sa mga. Naman tama naman, tapos ako ng brown. Talaga naman to. Gagawa talaga ng ano eh.
Labanan. Oo, labanan to. Halagang ano eh. God guidance. Gawi talaga. Yan talaga yung talagang gawain niya eh. Ayaw talaga, ayaw talaga, ha? Baka hindi lang sa atin. Baka. Hindi sa misis mo. Oo. Tiniming ni ano talaga. Tiniming ni Taling. Man. Ay! Wow, brown out. Oo. Eh, nawala yung kuryente. Ay, meron ka electric fan. Oh, okay. Very good. Hindi naman ako sa lindol eh. Ha? Natatawa ko sa isang classmate kasi tutulog ko sa school. Tawang-tawa na sa ilalim ng ano, natatawa din ako eh. Oo. Hindi siya tawa. Kaya ba yung ano? Kaya yung generator natin ano? Kaya niya? Naiirita ako pag mainit. Ha? Mamaypay ka. Magano ka? Hello. Ay! Blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagpilihan sa aming buhay. Ano po ang nakabayaan sa mga pangyayaman sa aming lahat, Lord. Natuloy niyo yung bless sa aming pagpilihan. Mga Panginoon, napagdalain mo ang garawan ng bawat isa, ang gawain ng bawat isa, at ang buhay at pamilya ng bawat isa, Panginoon. Kayo ang pumaligna at muna sa kanilang buhay at sa kanilang tahanan. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bilang po Ako po na po lahat. Para sa ating announcement, sa ating youth miss, bahagi na po tayo po lahat. Para sa ating youth ministry, meron po tayong student hub, kada Friday yan, sa lahat ng estudyante ito, bago ka man o hindi bago, welcome ka dito. Every Friday, here at MHDCC, at 12 to 1 p.m. and 7 to 8 p.m. Sa ating Young Pro Ministry naman, meron kami ginagalang every Tuesday yan na virtual fellowship. But later, we will be having our on-site fellowship. So, for more information, you can approach me. So, yun na naman, meron tayong Bible study later. After the church service, please approach Tita Eileen and Women President, Sis Lori. For the men, they have Bible study every First Sunday. first Sunday of the month. Also, we would like to remind every one of us that the church anniversary is coming. It will be held here at MHDCC on July 20. 2025. So, again, invited po tayo lahat dyan and we are encouraging everyone na cooperate kung ano man yung help na may offer natin sa church. And lastly, para sa ating birthday celebrant, we would like to give Pastor John Aguilar na asilan po po kayo. Sabay po ba natin katahan si Pastor John? And 1, 2, 3, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anong gawin ko niyan? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you.
hindi pa nagano yung ano, yung power. Gusto prayer na? Sige po, tayo-tayong lahat para po sa closing prayer at saka benediction. Hindi talaga natutuwa yung kalaban natin pag may mga ganyan, kaya gumagawa siya ng paraan. Pero, i-apply po natin yung ating message ngayong umaga. Okay? Ang gawin natin, kalabanin natin yung gawain ng diablo sa ating buhay. Patuloy tayo sa Panginoon. Amen po? Okay. So, mag-pray po tayo, manalangin tayo. Okay? Kung mayroon kayong need, taas ang inyong kamay sa Panginoon. Mga estudyante, mga magulang, mga seniors, lahat po, ano ang mga pangailangan ninyo, lapit natin sa Panginoon. Panginoong Diyos, maraming salamat. Nakikita niyo po ang inyong mga anak ngayong umaga. Salamat, Lord, dahil sa inyo, Panginoon, kami po ay makakaranas ng tagumpay sa anumang aming haharapin, Panginoon, araw-araw sa aming buhay. Pinagpipray ko, Lord, yung mga estudyante na, Panginoon, tulungan niyo po sila. Patuloy sila, Lord, na mag-aral, magsipag, magtiyaga, at sila, Panginoon Diyos, ay makatapos sa kanilang pag-aral. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagpasok sa school. Pinagpipray ko mga magulang, Panginoon, tugunin mo ang mga pangangailangan. Pagpalain mo ang mga hanap buhay para sila, Lord, ay mayroong maitustos, Panginoon, sa pangailangan ng pamilya. Pinagpipray ko, Lord, yung mga negosyante, yung mga nagtatrabaho, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang work. Pinagpipray ko ang mga seniors, Panginoon, ingatan niyo po sila. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng marami pang taon sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko, Lord, ang lahat, Lord, mga kabataan, mga children, Panginoon, i-bless niyo po sila, Lord. Maraming salamat sa inyo pong pagbigay sa amin ng buhay, Panginoon, at sa inyo pong patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Panginoon, aming binabalik sa inyo ang aming pasasalamat dahil mabuti ka, hindi lamang ngayon, pat hanggang sa walang katapusan. Ipinapanalangin ko, Panginoon Diyos, ang lahat na ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord give you peace now and forevermore. In Christ's name I pray. Amen and amen. 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 Maraming salamat. God bless you. Ulitin natin, Pastor, huwag muna kayong umalis. Pastor, ulitin po natin ang happy birthday soon. Okay. Kamalan ulit natin si Pastor, pero bago natin, pa-blow muna natin sa kanya yung kanyang cake. Wala ka sa gitna. Ito ka sa gitna. Yan. Kasi, yan. Women, meron po tayong practice mamaya. So, ang lahat po na gustong sumali or maki-participate sa ating presentation para sa ating anniversary on July 20, maiwan po kasi after po ng ating Bible study, meron po tayong practice. Okay. Patay na rin siya. Ay, nakasay. Tapos punta ka din sa Okay, kantaan na po natin. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Pastor. No, blow na. May isa pa! May isang hot cake! Meron pa. Aldo.
Pray natin si Pastor. Pray niyo nga, di ba? Okay. Salamat po na tayo kay Lord kasi tayo ay ready. Kahit mag-run out, ay kuryente tayo. Amen. So, mahal na yung generator natin dyan at napapahanggang na yung buong church. So, praise the Lord. I-extend nyo pa kayo natin kay Pastor June. At i-bless natin siya sa mga plano ka at sa mga gagawin ng Lord na kumain kay Pastor June. Manalangin tayo. Baby Jesus, Lord, we are truly blessed. Kumain kay Pastor June. At nakilala namin siya at nakasama namin sa Lord Church. Bawang Panginoon, ikaw po ang mag-isip sa buhay niya. Maraming taon pa na makapaligid sa inyo. At makamalak na ng asawa at ang mga anak ng Lord. Huwag niyo po sila pabayaan, inahalan po sila. Diyos po ang lahat ng buhay nila, ng anak nila. At tulungan po sila ng patuloy po ang iyong grasya, ang iyong awa, ang iyong pag-ibig, ang iyong pakayapaan, ang pag-hari sa kanila. Amen. Iyan mo, ibigin mo po siya sa mga misteryo na iniganda sa kanyang Panginoon. Amen. Yes, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat. Birthday, Pastor Joe. Okay. Pastor, happy birthday ulit, Sa inyo, Pastor. Happy Pas. Inyo na yan, Pas. Okay, Lagay na. Thank you. At wala po mga uwi, meron tayong pagalian, meron tayong pag-eka, at marami tayong faith na masasalusaluhan. Amen. Amen.